dito natin pinasok yung ano. Up na siya. Wala yung set up. Maraming salamat. Okay, mapagpalang araw guys. So ngayon meron tayong unit na Honda Civic 1.8. Okay, so check natin ulit yung details ng unit na nalagyan nito. Ayan guys, 1.8 na iVTEC Honda. Okay, Honda Civic guys. So dito natin ilalagay yung unit na yon dito. Okay, so yan, ibang vlog yan guys, pag engine bay, lilinisan natin yan. So abangan nyo yan. Okay, so balik tayo sa main concern. So yung pinaka timing nito guys ang titirahin natin. So ayan, kung makikita, ituturo ko sa inyo yung pagkakaisa-isa kung simula pagpasok ng camshaft hanggang sa pag-setup nito. So basic pointers pa rin. So mahalaga makuha nyo yung mga dapat nyong matutunan dito, yung pointers kung paano i-timing ng maayos yung unit. So tara, let's go. Okay, mapagpalang araw. So meron tayong another tutorial na basic tsaka pointers pa rin. Honda Civic na 1.8 engine na 2005 or 2008 model. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo yung basic pointers ng tamang pag-setup ng kanyang timing chain mechanism sa valve train. Okay, so ang ginagawa natin ngayon na pinasok na namin yung buong isang assembly ng set assembly ng kanyang overhead camshaft. So nandyan na yung sa harapan natin yung tinatawag na timing chain sprocket. So nilalagyan natin ng timing chain sprocket bolt. So yan na siya guys. So ang gagawin natin ngayon dyan, i-set up natin yan para malaman nyo yung kung bakit kailangan na makuha nyo yung tamang setup, sapagkat pag hindi nyo makuha yung tamang setup ng timing, so mahihirapan kayo. Okay, so tip ko sa inyo, kailangan na pag pinasok nyo yung camshaft na assembly, kailangan na iikot yan ng malambot. Okay, so pag hindi yan umikot, so mahirap yan paikutin. So ang ibig sabihin yan, sumasabit siya. So pag sumabit yan, so kakalso yung anong bakal na mayroon sa loob. Ang mangyayari dyan guys, so masisira yung tatawag na secondary secondary head. Okay, which is yung kinakabitan mismo ng camshaft. So yun ang mahirap dahil medyo mahal ang pyesa ng Honda Civic, sapagkat mahirap hanapin yung kanyang mga pyesa. Okay, so ikabit na natin tong kanyang valve train mechanism na rocker arm. So nakaset up na rin yan guys. Nandiyan na nakapalaman mismo yung mga tinatawag na yung kanyang iVTEC. So iVTEC mechanism ito guys. So naglalaro din yung fluid. So kung ang fluid mo medyo malapot, so kailangan yan maganda yung fluid mo. Bakit? Dahil meron tong hydraulic sa loob. May mechanism siya na nag-advance. Okay, and then nag-late. So depende sa RPM mo. So yung iVTEC niya kailangan ano yan, malinis din yung kanyang oil passage yung mechanism. Okay, so yun ang mga basic pointers na tip. So magkakabit pala kayo nito, dapat naka-set up talaga yung camshaft. Okay, kasi pag hindi naka-set up yan, tutukod yung mga cam loop doon sa rocker arm, so baka mabali yung mismong buong mechanism ng valve train. Okay, yun yung mga basic pointers guys. So sana maintindihan nyo yung mga pointers na yun, dahil importante yun. Okay, so ngayon ang gagawin natin ngayon, papakita ko sa inyo yung pagkakasunod-sunod kung paano maghihigpit ang tinatawag na sistema ng rocker arm system. Mismo yung valve train mechanism ng rocker arm shafting. So tingnan nyo mabuti guys yung pagkakatira natin. So cross yan, ibig sabihin mag-start ka sa gitna, and then left and right, left and right. So 1 to 3, 1 to 3, 1 to 3. So sa mga magagaling dyan, so alam nila yung password yan. Tingnan nyo mabuti, gitna muna ako, and then kaliwa, kaliwa. So kanan, then kanan, and vice versa yan guys. Ganyan ang mangyayari. So titira kayo, kailangan hindi muna kayo titira sa gilid, at hihigpit kayo kailangan, especially sa mga ganito yung shafting mechanism ng rocker arm, dahil malambot lang ito. So kailangan alam mo rin tira mo, hindi mo pipilitin na humigpit ka na humigpit.
Okay? So hihigpit ka lang kung maluwag na yung mga bolt. Dandahan lang yan, tsaga-tsaga lang siya guys. Kasi kung bibiglayin mo siyang higpit, magtutor ka agad ng 30 to 40, automatic yan, mababali yung yung shafting na mismo ng rocker arm assembly. Okay, which is mahal pa naman ito. So ang technique niyan, yan, makikita nyo, gigitna ulit ako, tinan mo, gitna ako, titira ako dyan sa gitna, then tira ulit sa gitna. So tingnan mo yung higpit ko, hindi gaano siyang kalakasan. So tamang-tama lang talaga. Kasi kung pinilit yung inigpit automatic yung isang bolt, so babalaktot yan, mabibend. So may tendency na mabali siya. So kita nyo yung tira natin, dandahan, tapos may nag-side sa ilalim na dapat set up talaga yun na pantay siya halos. So yun ang mga basic pointers guys kung titira kayo ng mechanism. So dapat alam nyo talaga yan para hindi kayo magkamali. So sa mga baguhan, so ito yung technique na ginagamit natin sa pag-assemble ng rocker arm system, especially sa mga 45/6 engine. Same lang sila nito. Okay, na nakatukod agad yung just malalambot yan yung kanyang shafting mechanism ng rocker arm. So yan yung mga technique tsaka basic pointers guys. So fast forward lang natin para mas mabilis nyo makita yung pagkakatira. So tara, let's go. Okay, so ngayon tapos tayo guys. So naigpitan na natin. So ano na yung technique. So dako naman tayo sa pagkakabit ng tatawag na hydraulic tensioner tweezer mismo sa may kanyang timing chain mechanism. Okay, so ayun, pag matapos niya magkabit ng tensioner guys, so check natin ulit yung mechanism yung kanyang timing setup. Okay? So ngayon guys, ang gagawin natin ngayon na mag-timing tayo ng setup ng kanyang timing mechanism ng valve train. So ito yung intake side. Ito naman yung exhaust type. So ayan guys. So ito na yung timing gear. So makikita nyo naman ito. Ayan, so merong up 2, 3, and 4. 2, baliktad pala no? 2, 3, 4, and then up. So ang setup nito ito, dito kayo kukuha ng tamang marking guys. Yung kwadrado na yan, tapos naka-up siya daan. Tapos ito naman, dito siya naka-level. Okay. So ang forma niya pa letter L, bukod sa up. Okay. So kailangan sentro talaga dito yan. And then sa ilalim naman, yung setup na mechanism niya naman sa crankshaft, ito naman. Ayan kita niyo yung arrow na yan, dapat nakatapat yan dito. Kulang lisang konti, brado. Lisang konti. So yan yung mechanism niya. Okay, so hindi pa to final. Final pa namin yan para makuha talaga yung tamang sureball na setup. So yun lang yung small tips and then basic pointers. Okay, so maraming salamat. Bye bye and God bless. See you.